Hinimok ng China ang Pilipinas na umalis ang mga tauhan at barko nito. Gawa ng sinasabi nitong iligal na nakatalaga ang mga ito sa Sabina Shoal sa Spratly Islands. Binabalaan din ng Chinese Defense Ministry ang Manila na itigil ang pagdaan sa maling landas. Ang babala na ito ay sinabi ng China matapos manindigan ng Pilipinas na mananatili ito sa pagprotekta sa teritoryo. Sa kabila ng isang kasunduan noong nakaraang linggo upang mabawasan ang tensyon, binibigyang diin ng mga tagapayo ng pambansang seguridad ng Pilipinas na hindi aatras ang Maynila laban sa mga taktika na naglalayong ilagay sa panganib ang seguridad at katatagan ng bansa. Samantala, ang isang Philippine National Security Advisor na si Eduardo Ano ay nagsalita sa isang forum na minarkahan ang ika-8 anibersaryo ng isang arbitral ruling kung saan nanalo ang Pilipinas sa South China Sea. Ngunit hindi kinikilala ng Beijing ang naging desisyon. Dose-dosenang aktivista naman ang nagtipon-tipon sa Manila para gunitain ang tagumpay ng Pilipinas sa kasong iyon na natuklasang walang makasaysayang titulo ang China sa mga katubigang ito. Ang Beijing kahapon ay naglabas ng isang ulat na nagbabalangkas kung ano ang itinuturing na mga kamalian ng pamumuno. At ang pinsalang nakikita nitong nagawa nito sa international rule of law. Ang mga tensyon sa strategic waterway ay tumaas nitong mga nakaraang buwan kasunod ng serye ng komprontasyon sa pagitan ng Pilipinas at mga barko ng China. Isang bakbakan noong Hunyo kung saan naputulan ng daliri ang isang Pilipinong sundalo at noong Miyerkules ang Chinese aircraft carrier ay dumaan malapit sa hilagang Pilipinas na nagdulot ng pagkabahala sa Maynila. Ang Raging Harbor ay nag-insists na ang kamakailang Far Sea Combat Training ay naaayon sa international law. Ang mga mangingisda naman sa Pilipinas ay patuloy na kumukuha ng kanilang mga kabuhayan malapit sa pinagtatalunang teritoryo sa South China Sea sa kabila ng bagong regulasyon ng Maritime Patrol na ipinataw ng Beijing kung saan ipinatupad ito mga 1 buwan na ang nakalipas. Pinapahintulutan ng batas ang Chinese Coast Guard na i-detain ang mga dayuhang barko kung pinaghihinalaan nito ang mga ito ng iligal na pagpasok sa itinuturing ng Beijing na teritoryo nito. 8 taon na ang nakalilipas nang ang International Tribunal ay nagpasya laban sa malawak na pag-claim ng China sa South China Sea na naganap sa isang arbitral tribunal sa ilalim ng Permanent Court of Arbitration. Sinabi na walang katibayan na ang China sa kasaysayan ay nagsagawa ng eksklusibong kontrol sa katubigan at sa mga resources nito. Tungkol naman sa tangkang pagpatay kay Trump, ilang conspiracy theories ang lumitaw matapos ang isang assassination attempt kay former US President Donald Trump noong ika-13 ng Hulyo. Ilang sandali lang matapos pumutok ang balitang assassination bid kay Donald Trump, nagsimulang mag-trending ang salitang staged sa social media sa US. Ang salitang ito ay dumagsa sa mga mainstream online conversation at sa mga post na puno ng mga haka-haka. Ilang minuto lang ang itinagal at ang mga anti-Trump conspiracy theories ay nagsilitawan upang magsabi na ang pamamaril ay isa lamang pagtatanghal upang palakasin ang kanyang mga prospects sa eleksyon. Ang ilang mga users ay nagtanong pa sa mga mapanlinlang na larawan ni Trump pagkatapos ng pagbaril na nagsasabing ito ay isang perpektong larawan kung saan mahirap paniwala ang hindi ito isang pagtatanghal. Tinukoy ng conspiracy theorist ang isang photograph na nagpapakita kay Trump sa pagtaas nito ng kanyang kamay. May dugo sa kanyang muka at tenga na may bandila pa ng US sa background. Isang YouTube account na nakabase sa US ang nagsabi na ang larawan ay masyadong perpekto at ito umano ang dahilan kung paano nila nakuha ang tamang posisyon ng US flag at pagkaperpekto ng lahat. Isang pagtatanghal upang makakuha ng simpatya. Hindi mo mapagkakatiwalaan ang mga taong ito sa anumang bagay at hinding-hindi ako magdarasal para sa kanya. Yan ang pahayag ng isang commentator na nakabase sa US. Isa pang user ang nagpost sa X, ayon rito, ang pagbaril kay Trump ay ganap na pagtatanghal.
hindi maaaring titigil siya para lamang tumingin sa direksyon na iyon. Malinaw na ang isang taong maaaring gumawa ng pagbaril na iyon ay hindi magmimiss kung intensyon talaga nito na patayin siya. Tapos bumangon siya at nagtaas ng kamay. Naihina dapat siya sa pantalon niya kung totoo ito. Ang pagbaril daw ay coordinated sa isang secret service. Ayon sa claim ng liberal, ang dugo daw sa tenga ni Trump ay mula sa isang theatrical gel pack. Inakusahan din nila na ang pamamaril ay isang false flag. Marahil ay coordinated ito sa secret service kung saan tumutulong ito sa kampanya ni Trump. Mayroon ding nagsasabi na isinagawa daw ang pagtatanghal na ito upang makakuha si Trump ng magandang larawan. Mayroon ring mga teorya na ang secret deep state cable ay kumikilos upang i-take down si Trump. Mayroon din mga theorist na inakusahan naman sina Barack Obama, Hillary Clinton at Mike Pence bilang sangkot sa assassination na ito. Maging ang elected politicians na si Congressman Mike Collins ay kasangkot din umano. Mayroon din nagsasabi na si Biden daw ang nag-utos nito, kung saan iniugnay nito ang ginawang comment ni Biden na sinasabing it's time to put Trump in the bullseye na pinatutungkulan ng kanilang election battle. Mayroon ding nagsasabi na kung tinamaan si Trump sa tenga, dapat ay nakakuha ito ng chunk ng kanyang tenga at hindi gasgas lang. Isang Italian sports journalist din ang napagbintangan sa sinasabing kaganapan. Ang pangbibintang ay nangyari bago pangalanan ng FBI ang 20 years old na suspect na si Thomas Matthew Crooks. Matapos ito sinabi ng Italian sports journalist na gagamit siya ng legal action matapos mapagbintangan sa social media bilang shooter. Sinisisi niya ang dalawang Italian ex-user na nagpapakalat ng maling impormasyon tungkol sa kanya. Noong September 14, 2022, inaprubahan ng US Senate ang Taiwan Policy Act. Ang batas na ito ay magpapatibay sa relasyon ng Washington at Taipei. Kasama rito ang interoperable security arrangements, trade links at ugnayang pangtao. Higit pa rito, gumagamit ang batas ng values-based rhetoric upang ilahad ng detalyado ang Indo-Pacific strategy ng Washington. Dito, binibigyan ng malaking papel ang Taiwan at sinasabing mahalaga ito sa interes at mga values ng United States. Kahit medyo kakaiba ito dahil hindi naman opisyal na kinikilala ng Washington ang gobyerno ng Taipei. Mas importante ang aktwal na sitwasyon kaysa sa mga formal na usapan. Sa strategic perspective, ang Taiwan ang susi sa Indo-Pacific. Bukod sa mahalagang lokasyon nito, economic hub din ng Taiwan at sentro ng technological innovation. Naging tampok ang kahalagahan ng isla nang bumisita si US House Speaker Nancy Pelosi na nagdulot ng bagong tensyon. Kaya ano nga ba talaga ang nakataya at paano nagiging susi ang Taiwan sa regional balance of power? Bagamat sinasabi ng Beijing na ang Taiwan ay kanila mula pa noong sinaunang panahon, naging mahalaga lamang ito sa strategic sense kamakailan lang. Sa halos buong kasaysayan nito, ang focus ng Middle Kingdom ay nasa land power at depensa. Ang Great Wall of China ay proteksyon laban sa mga mananakop at ang Silk Road ang trade corridor para sa mga mangangalakal ng China. Hindi talaga nabigyan ng pansin ng Taiwan. Namuhay ang isla at ang mga katutubo nito ng hiwalay, malayo sa impluensya ng great power politics. Noong 16th century lamang, nakita ng mga Portuguese sailors ang isla at tinawag itong Ilha Formosa na ang ibig sabihin ay magandang isla. Ngunit malayo ito sa pagiging maganda dahil sa mabundok na loob at malaryal na kalagayan nito. Ang kahalagahan nito ay bilang colonial trading post. Ironically, ang kolonisasyon ng Taiwan ng mga puwersang Espanyol at Dutch ang nagpahalaga sa Beijing sa kahalagahan ng isla. Naging mahalaga sa interes ng China ang kontrol sa isla. Hindi lamang nito pinipigilan ang mga pag-atake at hindi nais na pakikialam sa mga merkado ng China. Ngunit, pinipigilan din nito ang mga rebelde na magkaroon ng ligtas na taguan mula sa centralized power ng mainland. Ang Taiwan ay parang gateway na nagbibigay ng access sa Chinese heartland sa mga malalayong naval powerhouses.
Pagkatapos bumagsak ng Ming Dynasty noong 1644, nagrebelde ang mga loyalista laban sa mga bagong Manchu leaders ng China. Isang kilalang leader ng resistance ay si Koxinga, na matagumpay na umatake laban sa Manchus sa Chinese coast. Ngunit pagkatapos ng malaking pagkatalo sa Nanjing noong 1659, tumakas si Koxinga sa Taiwan. Doon, ginamit niya ang kanyang martial prowess laban sa mga Dutch colonists at tinalo sila noong 1661. Ngunit hindi tumigil ang Qing hegemony. Noong 1863, nagpadala ang Beijing ng 300 warships at natalo ang mga sundalo ni Koxinga, kaya naging bahagi ng Qing Empire ang Taiwan. Ngunit hindi nagtagal ang kontrol ng Beijing. Makalipas ang ilang dekada, nasakop ng Japanese Empire ang Taiwan noong 1895 at nanatiling kontrolado hanggang matapos ang World War II. Pagkatapos ng Japanese occupation, nagpatuloy ang civil war sa mainland sa pagitan ng communist forces ni Mao Zedong at ng Kuomintang ni Chiang Kai-shek. Kahit na may economic at military support mula sa Amerika, napilitan pa rin si Chiang na mag-evacuate sa mainland noong 1949. Dahil inaasahan ng Washington na hindi mapipigilan ang communist takeover ng China, isinama nila ang Taiwan sa Anti-Communist Maritime Containment Strategy. Inaasahan na ang gobyerno ng Taipei ay magiging mahalagang bahagi ng chain mula sa Aleutian Islands hanggang sa Pilipinas at sa Indonesian Archipelago. Sa strategy na ito, ang Taiwan ang nasa gitna. Kaya noong nagkatapat ang Washington at Beijing sa Korean War, naging kaalyado ng Amerika ang Taiwan. Gayunpaman, nagbago ang relasyon ng China at United States. Ang tensyon sa Sino-Soviet relations ang nagbigay daan sa Washington na makipag-ugnayan sa Beijing. Ang Nixon administration na nalugmok dahil sa pagkatalo sa Vietnam War ay nais gawing normal ang relasyon. Sa Shanghai Communique ng 1972, inamin ng US na lahat ng Chinese sa magkabilang panig ng strait ay naniniwala na iisa lang ang China at kasama ang Taiwan dito. Ang diplomatic fence sitting na ito ay nakodify sa Taiwan Relations Act ng 1979, kung saan kinilala ng Carter administration ang gobyerno ng Beijing. Kaya parang naglagay ng both ways bet ang Washington sa Taiwan issue. Hindi nila kinikilala ang independence ng Taiwan. Sa practical level, ang layunin ng mga American policymakers ay pigilan ang mga attempts ng Beijing na muling makuha ang Taiwan. Kasama dito ang malawakang pagbebenta ng weapons at mga military training programs. Samantala, ang mga kilalang mambabatas ng Kongreso tulad ni Newt Gingrich at Nancy Pelosi ay bumisita sa isla para ipakita ang kanilang national security credentials. Natural lang na ito'y nakaka-frustrate para sa Beijing na insist na sundin ng Washington ang joint communique both in word and deed. Ang communist leadership sa Beijing ay hindi talaga kayang magkompromiso sa isyong ito. Publicly at malakas nilang ipinangako na muli nilang pagbubukluri ng China. Ang anumang pag-atras sa Taiwan issue ay magiging fatal sa legitimacy ng Communist Party. Sa kabilang panig ng strait ay parang dagger na nakatutok sa puso ng Chinese interests. Bukod sa pagiging staging ground para sa potensyal na naval attack, ang mga US military weapons at iba pang supply ay ginawang maliit pero capable na puwersa ang Taiwanese military. Bukod pa rito, ang Taiwan ay tahanan ng mga strategically vital industries. Particular na mahalaga ang mga semiconductors na crucial sa emerging 5G technologies, Internet of Things at automation. Ang Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ay may 54% market share sa semiconductor foundry business noong early 2022. 65% ng world semiconductors at 9/10 ng most advanced chips ay ginagawa sa isla. Sobrang impressive yan. Sa ilalim ng American patronage, ginamit ng Taipei ang low labor costs at proximity sa Chinese mainland para mag-specialize sa semiconductors. Naging matagumpay ang plano dahil naging global leader ang Taiwan sa microchip manufacturing na nag-account para sa 30% ng Taiwan's 2019 exports at 17% ng total GDP. Pero habang lumalago ang kayamanan ng Taiwan, tumaas din ang civilian wages.
Dahil dito, napilitan ang mga Taiwanese firms na mag-outsource ng labor-intensive processes sa Chinese mainland. Ang Fujian, sa kabilang panig ng Strait ng Taiwan, ay umunlad dahil sa Taiwanese capital investment at trade. May natural synergy kasi karamihan ng mga Taiwanese ay may lahi mula sa Fujian region at nagsasalita ng similar dialects ng Chinese. Noong 2019, halos 90% ng information at communication technology-related products ng Taiwan ay ginagawa sa China. Pero ang semiconductor prowess ng Taiwan ay isang double-edged sword. Dahil sa geopolitical volatility, nag-i-invest ng bilyon-bilyong dolyar ang United States para suportahan ang mga domestic chip makers tulad ng Intel, habang ganun din ang ginagawa ng China sa mga kumpanya tulad ng semiconductor. Sa pangmatagalan, ang mga developments na ito ay magbabawas lang sa market share ng Taiwan sa chip making. Sa paglipas ng panahon, lalayo ang Taiwan sa orbit ng China at magiging mas dependent sa United States. Sa ngayon, ang economic interdependence ang pumipigil sa agresyon sa gray zones. Ang mga taktika tulad ng saber rattling, military exercises, scrambling fighter jets at iba pang cost imposition tactics ay idinisenyo para ubusin ang military resources. Para sa paghahambing, noong 2017, 2 Chinese naval vessels lang ang pumasok sa Taiwanese waters. Pero noong 2019, umabot ito sa 600 at halos 4,000 noong 2020. Noong 2020 din, halos 3,000 na beses nag-scramble ang Air Force ng Taiwan dahil sa mga Chinese incursions. Nagdudulot ito ng gastos sa fuel, wear and tear, at pagod sa mga piloto. Hindi pa nagpapaputok ng isang bala, nauubos na ng China ang resources ng Taiwan. Ang disproportionate stress ay sobrang epektibong paraan ng negosasyon. Pero sa kabutihang palad, para sa Taiwan, malaking bagay ang pagkakaroon ng Washington bilang kaalyado. Kahit patuloy ang tensyon sa pagitan ng American-backed security at Chinese-backed prosperity, malamang masosolusyonan ito pabor sa una. Na 10 legit loan application na talagang mabilis tayo ma-approve. Dahil sa mismong araw ng loan application ay makukuha kagad natin ang pera. Ang kasama sa listahan ay ang mabilis cash. Matagal ko na rin tong na-try itong mabilis cash na ito. Highly recommended ko ito sa iba, lalo na sa mga nag-uumpisa pa lang. Legit talaga ang loan app na ito. Sobrang bilis din ito mag-disburse ng mga loan. Kaya talagang one day lang makukuha mo kagad. Dito sa mabilis cash, mabilis ko lang natapos mag-fill up ng application ko. At the same day, naku, sobrang bilis talagang mag-disburse at take note, walang mababawas dito sa ilo-loan mo. Buong-buo mo siya matatanggap. Pwede ka nga pala dito mag-loan ng up to 25,000 pesos. So ako, yung unang loan ko dito is in-approve nila ng 300 pesos. Ito yung unang loan na kasi sinusubukan ka nila. Pero at least walang mababawas dito. At nung binayaran ko siya is 345 pesos. So ayun, 45 pesos lang yung binayaran ko. Pero yung next na loan ko, medyo tumaas na yun. Umabot na yon ng 2,000 pesos. So yung 300 pesos, parang sinubukan ka lang nila. Ngayon, kung binayaran mo yon, tataasan nila yung loan amount na pwede mo makuha. 2,000 pesos. Tapos pagkatapos ko mabayaran ng 2,000 pesos, ang next loan amount naman ay 5,000 pesos. Talagang nagle-level up siya, no? Habang binabayaran mo siya. Habang nakikita nila na good payer ka naman at hindi ka nalilate sa due date mo. Pero ngayon, nabalitaan ko, medyo stricto na ang mabilis cash. Dahil dito, pag nag-advance payment ka, it's either mabawasan yung credit limit mo or hindi ka na nila pag-reloanin. Di ba kakaiba yun?